Hi sa inyo lahat! This is Chris at ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay patungkol sa migrasyon. Ang migrasyon o migration ay tumutukoy sa paglilipat ng isang tao mula sa isang lugar papunta sa ibang lugar upang doon manirahan. Mayroong dalawang uri ng migration o migrasyon. Ito ang panloob na migrasyon o internal migration at panlabas na migrasyon o international migration. Kapag sinabi nating internal migration, ito yung kung saan ang isang tao ay lumilipat ng kanyang tirahan mula sa isang loob papunta sa isang lugar sa loob lamang ng isang bansa. Halimbawa, mula sa Cagayan de Oro, ikaw ay maninirahan na sa Maynila. Kapag sinabi naman nating international migration, ito yung kung saan lilipat ang isang tao ng ibang bansa. O halimbawa, mula sa Pilipinas, ang isang tao ay maninirahan na sa Amerika. Migrante naman ang tawag natin sa mga tao na lumilipat ng kanilang lugar na tinitirahan. At meron din itong dalawang uri, ang migrant at immigrant. Kapag sinabi nating migrant, panandalian lamang, at kapag sinabi nating immigrant, ito ay permanenteng paglipat. Isa sa mga sanhi ng migrasyon ay ang mga tinatawag nating economic migrants. O ito yung uri ng isang migrant na kung saan pumupunta sila sa ibang bansa upang doon ay humanap ng pagkakataon na mas mapaganda ang kanilang pamumuhay. At sa kasalukuyan, ang kanilang populasyon ang mayroon sa Pilipinas na pinakamataas na porsyento ng mga migrante. Bukod dito ay ang globalisasyon. Dahil dito, mas napapabilis ang paglilipat ng tao dahil sa mabilisan ding paghahanap ng trabaho. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming mayayamang bansa ang umahanap ng mga manggagawa mula sa ibang bansa ay dahil mas mababa ang kanilang populasyon, kung kaya't naghahanap sila ng mga manggagawa upang maitaguyod nila ang kanilang ekonomiya. Malaking bilang din sa tinitingnan ng mga migrants ay ang mga tinatawag nating refugee o ito yung pupunta sila sa ibang lugar upang doon ay humanap ng proteksyon mula sa kanilang bansa o mula sa mga nangyayaring gulo sa kanilang bansa. Halimbawa, sa mga bansang ito ay ang bansang Syria. Para sa mga Pilipino, ang mga dahilan kung bakit sila nagiging isang migrant at o immigrant, ito ay dahil sa paghahanap nila ng mas magandang trabaho upang mas mapunan nila o mas mabigyan nila ng magandang pamumuhay ang kanilang pamilya. Bukod dito ay ang lumalaking bilang ng unemployment o issue ng kawalan ng trabaho sa ating bansa. Bukod dito, kasalukuyang tumataas ang populasyon ng ating bansa na kung saan mas maraming kompetisyon ang mga Pilipino sa mga trabaho na kanilang napupusuan. Malaking salik din nakakaapekto ang mga benepisyo na inihahain sa ibang bansa, katulad na lamang sa mga bansang Australia, Canada at New Zealand, kung saan ang naibibigay ng bansang ito sa kanilang mga nasasakupan ay nagtataglay ng magandang edukasyon at magandang serbisyong pangkalusugan. Ang mga salik na ito ay nagbunsod ng iba't ibang epekto. Una na rito ay ang pagbabago ng populasyon. Ang pagkakaroon ng napakababa na populasyon ay may tuwirang epekto ng migrasyon. Sa mga bansa na kung saan mayroong mabilis na pagtaas ng populasyon, lalo na sa mga mahihirap na bansa, mas lalong tumataas ang mga buwis na kanilang binabayaran. Kasama dito ang infrastruktura, edukasyon, kalusugan, at serbisyong panlipunan. Isa ito sa mga dahilan na kung saan ang mga mahihirap na pamilya ay mas pinipili na lamang mas mangibang bansa. Ito ay dahil wala na nga silang makuhang trabaho dito, mataas pa ang kanilang binabayaran sa mga buwis. Mataas pa ang uri ng pamumuhay na kailangan na i-maintain dito. Sa kabilang banda, malugod o maluwag namang tinatanggap ng mga ibang bansa o ng mga mayayamang bansa ang pagbaba at pagtanda ng kanilang populasyon o yung tinatawag nating population decline and aging. Ngunit nagiging suliranin nito kapag hindi kayang suportahan ng ekonomiya ng isang bansa ang dami ng kanilang populasyon. Ang ikalawang implikasyon ay kaligtasan at karapatang pantao. Ayon sa International Organization for Migration, umaabot sa milyon ang mga migrants na kung saan kulang-kulang ang mga papeles. Ito ang mga migrants na kung saan nakarating sila sa ibang bansa dahil sa kanilang mga illegal recruiters, smugglers, human trafficking, mahihirap na kondisyon sa kanilang pamumuhay at
kawalan ng suporta sa pagtapak nila sa ibang bansa. Dahil na rin sa mga dahilang ito, takot ngayon ang mga Pilipinong ito o itong mga migrants na ito na humingi ng tulong sa ating pamahalaan o sa ating embassy na matatagpuan sa bansang kanilang pinuntahan. For the last 50 years ng history ng migrants ng mga Pilipino mula sa ibang bansa ay mas mataas ang porsyento ng bilang ng mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Both males and females ay naaabuso sa ibang bansa. However, mas marami pa rin ang bilang ng mga babae na kung saan sila ay naaabuso. Sila ay napipilitang magtiis sa mga trabaho na kung saan mababa ang pasahod at meron pa sila mga malulupit o yung mga nananakit na mga amo. Sila rin ang mga pangunahing target ng human trafficking, lalong-lalo na ang tinatawag nating sexual exploitation. Sila ang mga kadalasang biktima ng sexual violence at mga nakakahawang sakit, yung tinatawag nating sexually transmitted diseases. Subalit, kulang ang mga natatanggap nilang tulong katulad na lamang ng serbisyong medikal at legal. Pangatlo ay ang implikasyon sa pamilya at pamayanan. Marami sa ating mga overseas Filipino workers ang naapektuhan, lalong-lalo na ang mga anak na kanilang iniwan. Marami sa kanila, iniiwan nila ang kanilang mga anak sa kanilang mga kaanak. Ito ay mayroong positibo at negatibong implikasyon. Maganda kung kayo o ng iyong mga kaanak ay mayroong matibay na ugnayan na kung saan mayroon kang mapag-iiwanan o mayroong magbabantay at mangangalaga sa iyong iiwang pamilya. However, sa kasalukuyan, meron na tayo mga issue na kung saan mismong pamilya pa natin ang naglalagay sa atin sa pahamak. Kung alalahanin natin, ang kultura nating mga Pilipino ay ang lalaki ang siyang naghahanap buhay at ang babae ang nasa loob ng bahay upang mag-alaga ng kanyang asawa, mag-ayos ng kanyang tahanan at mangalaga sa kanyang mga anak. Ngunit sa bahagi ng migrasyon, nagkakaroon ito ng pagbabago na kung saan kapag lalaki ang lumabas o ng ibang bansa, ang babae ay nananatili sa bahay na kung saan siya ang lahat na nagde-decide o nagdedesisyon sa loob ng kanilang tirahan. Kung ang babae naman ang lumabas ng ibang bansa, ang lalaki o ang ama, ang haligi ng tahanan ay natututong mag-alaga ng kanyang mga anak o mangalaga sa naiwan na pamilya at siyang mag-ayos ng iniwan nilang tirahan. Pang-apat na implikasyon ay ang pag-unlad ng ekonomiya. Isa sa mga malaking naitutulong ng ating mga overseas Filipino workers sa ating bansa ay ang paglago ng ekonomiya. Ang mga remittance o yung mga ipinapadala ng mga overseas Filipino workers para sa kanilang pamilya ay nagsisilbing kapital para sa negosyo dito sa ating bansa. Marami ring mga overseas Filipino workers ang naging successful sa ibang bansa at pagbalik nila dito sa ating bansa ay napaunlad nila ang pamumuhay ng kanilang pamilya at napatapos sila sa magagandang edukasyon ng kanilang mga anak. Ayon sa mga datos, mas mataas daw ang porsyento na ipinapadalang remittance ng mga babaeng migrants o mga babaeng manggagawa kaysa sa mga lalaking manggagawa. Panglimang epekto ay tinatawag nating brain drain. Ang brain drain ay tumutukoy sa mga tao na kung saan nagtapos sila sa isang bansa, pagkatapos ay pupunta sila sa ibang bansa para doon gamitin ang kanilang pinag-aralan. Ito ay dahil sa mas maganda ang oportunidad sa ibang bansa at mas mataas ang maaari nilang tanggapin na sahod. Dahil dito, maraming mga ekspertong mga Pilipino ang hindi nakakapagsilbi at nakakatulong upang paunlad ang ating bansa na kailangan natin upang mas mapalawak pa ang ating kaalaman, lalong-lalo na sa pagpapalawig na ekonomiya ng ating bansa. Panghuli ay ang integration at multiculturalism. Sa pagdagsa ng mga migrants sa ibang bansa, nahaharap sila sa tinatawag nating integrasyon at multiculturalism. Ilan sa mga mauunlad na bansa na pinupuntahan ng mga Pilipino sa Europe ay mayroong ganitong uri ng panuntunan. Sa Italy, meron silang tinatawag na Batas ng Seguridad na ipinatupad taong 2009. Dayunin nito na magkaroon ng maayos na integrasyon ang mga dayuhan sa Italy at ang mga Italiano sa mga dayuhan. Naaayon ito sa Ligang Batas ng Italia at ang pagtupad sa tunay na pakikilahok ng mga dayuhan sa mga gawaing pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultural. Sa kabilang dako naman, gumawa ang Oxford University ng isang pananaliksik patungkol sa multiculturalism. Sinasabi dito
na ang multiculturalism ay isang doktrina na ang kultura ay maaaring magsama-sama at pantay na mag-exist sa isang lugar. Binibigyan din dito ang kahalagahan ng pakikiisa ng mga migrants sa mga institusyon sa lipunan. Kabilang dito ang labor market at education, habang malaya nilang natatamasa ang karapatang magamit ang kanilang sariling wika, may pagpatuloy ang relihiyon at makabuo ng komunidad. Sa dalawang doktrinang ito, binibigyang pagpapahalaga ang pagkakaisa ng mga migrants at ng mga taong mismo naninirahan sa bansang pinuntahan ng mga migrante upang makamit ang pagkakaroon ng isang mapayapa at maunlad na lipunan. Muli, this is Chris. Naway marami ka natutunan sa video na ito. Hanggang sa muli, paalam!